198 na lang ang isang dosina. Ang mura. Pero, umuulan pa rin ngayon. Ay. Nagpapabili si Mama! Mekan, may hihingin akong pabor sa'yo. Ano yun, Ma? May papabili lang ako sa iyong gamit. Ha? Na naman? Lagi na lang kayo nagpapabili tuwing umuulan. Nakakaabala na kayo eh. Naku, wag ka na magreklamo. Tissue paper lang naman ang ipapabili ko sa'yo eh. Yun ang ipapabili nyo kahit umuulan? Ang laki ng dadalhin ko pa uwi. Pumayag ka na, anak. Ngayon lang kasi ito naging mura. Eh, bihira lang bumaba ang presyo ng bilihin. Sige na, pabigyan mo na si Mama. Ay, sige na nga, Ma. Gagawin ko na. Bakit ba kasi ayaw na ayaw yung lumalabas pag umuulan, Ma? Ito ang pera. Huwag mong kakalimutan ibalik sa akin ang sukli, ha? Okay. Mekan, yung gusto ko ay yung tulad ng nasa flyer, ha? Yung two-ply na tissue na may design na bulaklak. Dapat eksaktong ganun. Okay, Ma. Yun din yung isang dosina sa halagang 198, ha? Yeah, alam ko na yon. Alis na ako. Yung gawa sa recycled paper yun, ha? Ay, bakit kasi hindi na lang siya ang bumili? Kung nag-aalala siyang magkamali ako. Ay. Gosh, walang tigil ang ulan. Mukhang binubuhos lang yung tubig dahil sa sobrang lakas nito. Ayoko sanang lumabas pero hindi ako makatanggi. Ang hirap naman ng ganito. Ah! Ano ba? Ah, nakakainis! Kaya ayokong lumabas eh. Ay, naku. Ha? Basang-basa na ako. Ah, nakita ko na. Nandito pala yung tissue paper. Ha? 429 ang price nito? Nakakapagtaka naman. Iba yung presyo dito. I'm here na! Ay, grabe. Basang-basa na talaga ako. Nakauwi ka na. Ito, o, tuwalya. Thank you. Nabili mo ba yung tissue paper na pinapasuyo ko sa'yo? Apo. Naku, salamat. Malaking tulong talaga to para sa akin. Dahil umuulan, hindi ako makalabas. Ah, Mekan, mali yata itong nabili mo. Huh? Oh, kahit saan ang anggulo ko tignan, wala akong makitang design na bulaklak dito. At 100% pure paper ito. Hindi ito recycled na paper. At scented pa ito. Oh, magkano ang bili mo dito? Siguro mahal to, no? Hindi ito ang pinapabili ko eh. 429 po ang price niyan. 429. Sobrang mahal naman. Hindi ako makahinga. Wala na kasi wina-advertise sa flyer eh. Naubos na daw po. Ha? Naubos na? Yung first 50 customers lang ang nakabili ng tissue na yon. Kaya umaga pa lang, ubos na. Kung ubos na pala, dapat hindi ka na lang bumili nito. Ano? Nakakahinayang. Sobrang mahal naman ang tissue na to. Hay, ang gastos. Mama naman eh! Lumabas pa ako kahit napakalakas ng ulan para mabili yan. Basang-basa na nga kaya ako kanina! Pinalabas kita dahil naging mura ang presyo ng tissue. Malay ko ba kung mauubusan ka agad? Naisip ko kung hindi ko bibilhin ko anong meron doon, mahihirapan tayo kung walang tissue. Meron pa kaya tayo natitirang tissue dito sa bahay, no? Ma, hindi niyo naman sinabi eh. Akala ko wala na kayong tissue kaya kayo nagpabili. Dapat alam mo na yun. Hindi ka na nasanay sa mama mo. Gosh! Hindi ako manghuhula! Paano ko naman malalaman yon? Kung masyado kayo magpili dyan, dapat kayo na lang ang bumili! At nangangatwiran ka pa ngayon. Ikaw naman kasi hindi mo iniintindi na maigi ang sinasabi ko sa'yo. Ay, yun lang kasi na kayo yung nahihirapan! Yuso! Pag-uwi mo mamaya, pakibili naman ako ng fish fillet, okay? Fish fillet? Oo, pumunta ka lang dun sa ground floor ng supermarket. Doon kasi may mabibiling fish fillet. Pumili ka na ng malaman. Kung wala kang makikitang ganun, huwag ka na lang bumili. Kung wala pa ako makitang ganon, hindi na lang ako bibili. Okay lang yun? Ano? Kung wala kang makitang ganun? Ah, sige, okay lang kung bumili ka ng kahit ano doon. Kahit ano na lang po. Eh, paano naman po yung price? Magkano po ba dapat kong bilhin? Ha? Ah, halos pareho lang naman ang presyo nun eh. Pumili ka na lang ng ordinary na brand. Ordinary lang po? Basta yung ordinary lang, yun na yun. Ikaw nang pumili. Alam mo naman siguro kung anong ibig kong sabihin. Okay. Basta kahit ano na lang po, ah. Oo,
ikaw na bahala. Sa'yo na rin ang sukli. Sige na, mag-iingat ka, ha? Opo. Namimilipit ang utak ko sa batang yon. Andito na po ako. Yoso, nakabili ka na ba ng fish fillet? Kasi po, wala na pong malaking fish fillet sa supermarket. Hindi naman po ako sigurado kung okay yung iba, kaya hindi na lang ako bumili. Hindi ka bumili! Hey! Sabi ko kahit ano, okay lang eh. Wala na tayong fish fillet dito sa bahay. Paano na lang ang hapunan natin kung ganun? Ay, naku. Wala ko iluluto. Kayong dalawa talaga. Bakit ba kasi hindi nyo ginagamit na maayos ang utak nyo eh? Hindi sana nagkaganito. Ikaw, Mika, basta-basta ka na lang pumipili pag bumibili. Ikaw naman, Yuso, masyado kang mapili tapos wala ka namang nabibili. Pareho ka hindi marunong. Tama na po! Kung wala pala kayong tiwala sa amin, bakit hindi na lang kayong bumili para masunod ang gusto nyo? Oh? He's right! Ginagawa naman po namin ang inuutos nyo pag may kailangan kayo, tapos ngayon kayo pa magagalit? Aba, nangangatwiran pa kayo? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Sana man lang sinusubukan nyo intindihin ang mga sinasabi ko sa inyo. Ayan na si Papa. Papa, buti naman nakauwi ka na. Nakabili ka ba ng gatas? Ay, maraming salamat, Papa. Papa, sinabi ko naman na fresh milk ang bilhin mo, hindi ba? Oo. Kung malinaw naman pala, bakit yogurt milk itong binili mo? Dahil mukha lang masarap. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Para kag-iwan! Papa naman, fresh milk ang kailangan ko. Alam mo, sa tingin ko, hindi na pinag-isipan ni Papa nung binili niya yun. Kailangan ko ng gatas, pero tingnan mo, sigurado wala ko yun. magamit. Oh, asa na yung sukli? Si Papa, yung mukha nyo. Nakakaloko. Atashinchi! 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 Naku, lagot na. Baka hindi na ako umabot sa bus. Ano yun, ha? Sabi ko na ikaw yan eh. Ako to. Kilala mo pa ako? Oh? Ako to. Si Yamamura. Oo nga. Mrs. Yamamura. Naalala mo rin? Musta? Ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga, okay naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, ano nang balita sa'yo? Eto, ganun pa rin hanggang ngayon. Oo nga eh. Mukhang masayahin ka pa rin. Higit 10 taon tayong hindi nagkita. Hala! Nagbabata-bataan na siya! Kay gaganda ng mga pulang rosas, ang gandang pagmasdan sa aming harding mabulaklak. Parang ang saya-saya nyo ngayong araw na to, ah. Gusto mo ba malaman kung bakit? Bakit po? Baka kadiri yan, ah. Kanina kasi, habang naglalakad ako pa uwi, nagkasalubong kami nung kaibigan kong matagal ko nang hindi nakikita. Nagkaroon kami ng pagkakataon para makapagkwentuhan kahit sandali lang. Oh? Alam mo ba kung ano yung sinabi niya na talaga namang nagpasaya sa akin ngayon? Nakakatuwa talaga. Ano ba yun, ma? Kaya ng long time no see? Hindi lang yung mga ganong pagbati ang sinabi niya kanina. May iba pa siyang binanggit. Subukan mong hulaan kung ano sinabi niya nung nagkita kami. Ang laki ng tinaba mo. Ganun ba? At sinong sinabi mo tumaba, ha? Joke lang yun. Huwag kang magulo dyan, ha? Sabihin mo kung ano yung totoo. Okay. Wala kang pinagbago. Masayahin ka pa rin. Ganun ba? Tumpak, tama ka nga. Ang tingin pala ng iba sa akin na isang masayahing tao. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa bagay na yun. Tama pala yung hula ko. And that's not all. Meron pa siya sinabi na hindi ko inaasahan. Naikwento ko sa kanya na meron akong anak na nasa senior high na. Tapos sinabi niya, Ha? Talaga? Meron ka ng anak na ganun na kalaki? Grabe, may dalaga ka na pala. gulat na gulat nga siya eh. Hindi ko makakalimutan yung reaction niyang yun. Ay, lukyang pa talaga dahil hindi niya inakalang may anak akong dalaga. Ha? Hindi nga siya makapaniwalang nanay na ako eh.
Parang aksidente na hindi maiiwasan. Nakakatuwa. Minsan lang siya magkaroon ng ganong reaction pero hindi niya mapigilan na sabihin sa akin yun. Siguro iniisip niya na madami akong sikreto sa pagpapabata kaya hindi halata ang edad ko. Kung titignan mo ako, mukhang ilang taon lang ba ako, anak? Yun talagang akala niya. Ay, nakakataba naman yun ng puso. Ay, tumulo pang uhog ko. Pag sinabihan siya malaki na pala ang anak niya o ang bilis ng panahon, normal na reaksyon lang yun dahil matagal na silang hindi nakikita. Pero hindi ibig sabihin na mukha pa siyang bata. Yun na nga eh. Ibang interpretation ni Mama sa sinabi sa kanya at hanggang tenga pa ang ngiti niya sa sobrang tuwa. Siguro napaka-optimistic niya lang talaga kaya ganun siya. Sa tingin ko meron lang parte sa utak niya na hindi gumagana. Mukhang tama ka dyan. Isa pa, meron din mga taong medyo malabo kung magsalita. Oo nga. Meron pa. Sabi pa ni Mrs. Yamamura, halos wala daw nagbago sa akin. Mas bumata pa daw ako kisa nun dati. Nakakataba talaga ng puso. Hindi ko alam na ganun ang tingin ng iba sa akin. Bihira pa naman siyang pumuri sa iba. Sabi pa nga niya, mukha daw akong bumata ng 15 taon. Akalain mo yun? Ay, pasensya na. Ito na, Papa. Ay, naku, sorry. Look ko, mukhang tuwan-tuwa pa rin siya hanggang ngayon. Pinagmamalaki pa nga niya kay Papa kanina eh. Parang ang pinalaki pa niya ng 5 beses yung kwento niya eh. Oo nga, ang OA na. Sabi niya kasi, hindi halatang may anak ako na nasa senior high na. Akala niya siguro ang bata ko pa para maging nanay ng isang dalagita. Kasi naman, Mrs. Tachibana, mukha kang bata, no? Baka isipin pa ng iba, mga 30 plus ka lang. Talaga? 30 plus lang? Hindi lang yung makikita sa panlabas na anyo. Masayahin ka kaya nagmumukha kang bata. Naman. Pag pinupuri mo ko ng ganyan, nasyashay ako. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Alam mo, sa totoo lang, Mrs. Mitsushima, mukha ka ding sobrang bata. Talaga? Oo naman, totoo yung sinabi ko. Baka nga pag sinabi natin sa iba na 20 plus lang tayo, maniwala pa sila eh. Hindi ka ba napipilitan lang? Pinalaki niya palalo ng 3 beses ang kwento niya. Sige, usap na lang tayo ulit. Paalam, Mrs. Mitsushima. Chup, chup, chup. Bye! Mrs. Tachibana! Bye! Diyan nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan eh. Pag nagsusumiksti ng mga gurang. May sasabihin ako sa inyo. Ano po yun? Ganito yung nangyari. Sinabi kasi sa akin ng sales lady kanina na nagulat siya dahil wala daw akong mga wrinkles sa mukha. Hindi nga siya makapagsalita eh. Mas lalo kong nalalaman na mukha talaga akong bata. At kahit sa ang anggulo mo patingnan, mukha pa rin akong 20 plus lang. Lalo na sa anggulong to, mukhang forever young. Bilang anak niyo, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang totoo. Sinabi niya lang yun dahil kasama yun sa trabaho nila. Script nila yun. Ikaw Yoso, kailan ka pa nagsimulang maging ganyan? Iba na yung tabas ng dila mo ngayon na kinukontra mo na ako. Kung di mo tatanggapin ng malugod ang katotohanan, mahihirapan kapag laki mo, masyado kang negative. Ano kaya yun? Nakakatuwa kasi na may nag-aakalang 20 plus lang ang edad ko at wala din akong kulubot sa balat. Wala naman ako magagawa dahil ganun talaga pag baby face. Wait lang po. Siguro ganun lang po talaga dahil tumataba po kayo taon-taon. Kaya pati yung balat nyo napapanat din. Parang ganito. Yun po ang dahilan kung bakit wala kayong wrinkles. Ay naku, pati ba naman ikaw, Mekan? Kinukontra mo na rin ako? Pero totoo po yun. Ay, Mekan, ang mga taong tulad mo kung mag-isip ay puro yung pangit lang ang nakikita. Baguhin mo yung ugali mo! Sinasabi ko lang naman po yung totoo eh. Magsama kayo magkapatid. Napaka-negative yung dalawa. Diyan na nga kayo! Masyado na siya nagpapadala. Nababaliw na siya. Hindi na niya makita ang katotohanan. Mekan, Yoso, how do I look? OMG, bakit ganyan ang suot nyo? Nababaliw na kayo? Kayo talaga. Gusto ko lang naman kayong pasayahin, no? Naisip ko lang kasi na matutuwa kayo kung magkakaroon kayo ng batang mami. Nakakakilabot. What can you share, dear son? Hindi kita kilala. Hindi ko siya pwedeng tignan, kundi magiging bato ako. Maawa naman kayo kay Yuzo. Mahihilo na siya. Bakit naman? Dahil sa sobrang tuwa? Ay, naku, di bali na nga. Kalimutan nyo na lang. Oh, you're home, my sweetheart. Ano masasabi
masasabi mo sa suot ko? Maligo na ako. Okay, dadalang kita ng malinis na towel. La 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 la. Hello, Hello, Papa. Hmm. La 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 la. Ano yun? Mukhang kailangan mo makita yung nakalagay dito para matauhan ka. Huh? Ano ito? Ay, galing pala ito kay Mrs. Yamamura. Ano kaya ang nakasulat? Mabasa na nga para malaman ko. Huh? Ano sinabi, Ma? Mrs. Tachibana, natutuwa ako makita ka ulit dahil masayahin ka pa rin kahit na hindi natin mapipigilan na pagtanda. Pwede pa rin naman tayo maging tulad ng kabataan sa pagiging determinado at masigla. Kahit na hindi natin mapipigilan ang pagtanda. Ang pagtanda ay kailangan natin talagang harapin. Oh, ganun ba? Ay, si Mrs. Yamamura talaga. Dahil lang nakita niyang mukha pa rin akong bata, nainggit naman. Ang hirap palang maging baby face. Na-insecure kasi ang iba. Kung ugali ang pag-uusapan, baka hindi na nga talaga siya tatanda. Oo. Atashinchi! 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 Maya-maya lang, meron pang exciting na mangyayari. Si Yuzuhiko, kapag naliligo, tapos nang maligo si Yuzu. Nakapagsuklay na rin siya. Swabe! Ayon sa nakuha kong balita, ang susunod na episode ay may kinalaman sa maitim na balat. Sorry talaga. Ang relasyon ng orange at ng kamatis. Masyado siyang maloko. Sorry talaga. Nagpupunos ng sahig si Papa. Lahat sa pamilya Tachibana ay masayahin. Maging masipag din kayo, ha?